Mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Tayo po ay nakita-kita muli dito po sa ating pag-aaral, dito sa ang balita ng mga katotohanan. Ating pong pag-aaralan ngayon ay ang kung sino-sino po ba yung papasok sa kaharian ng langit. Sino po ba talaga yung tunay na papasok sa kaharian ng langit. Dito po sa pangaral ng ating kapatid na si Mateo, sa Mateo Kapitulo 7, 21 patuloy. Ganito po ang sinasabi ng ating kapatid sa kanyang pangaral. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Yan, maliwanag po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pangangaral dito sa pahayag ni Mateo. Hindi lahat po daw na nagsasabi na tumatawag sa Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi pala lahat. Kundi yung gumaganap lamang ng kalooban ng Ama niya sa langit. Pansinin po natin na sinasabi sa Awit 48, patungkol po ito sa pinag-uusapan natin dito sa kalooban ng Diyos. Ano po ba itong kalooban ng Diyos na binabanggit po ng ating Panginoong Hesus dito sa kanyang pangaral? Sabi po dito, aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Ayan. Kinalulugurang sundin ni David ang kalooban ng Panginoong Diyos. Ang kautusan ng ating Panginoong Diyos. Yun po pala mga kapatid, mga kaibigan po namin, ang kalooban ng Diyos, yung kautusan. Napakarami na nagsasabi na minamahal ko ang Diyos. Pero bakit po sinusuway nila yung mga utos? May pangaral po dyan si Juan. Ipinapangaral po ni Juan ang patungkol po sa pagsunod sa utos na ito. Sa unang Juan 2:4, atin pong babasahin ang pangaral ng ating kapatid na si Juan. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ayan. Kaya pala kapatid na Vicky, hindi papasok sa kaharian ng langit. Di po ba? Sabi diyan, ang nagsasabing nakilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos, ng kanyang kalooban. Napag-aralan natin kanina kapatid. Ang kanyang mga utos ay kalooban niya. Na kung hindi natin ito susundin, tutuparin, ano po ang pagkabanggit ni Juan? Tayo'y tinagurian niyang sinungaling. Ayan. Sinungaling. At ang katotohanan ay wala po sa kanya. Sino man mga kapatid, mga kaibigan po namin na nag-aangkin na siya ay nagmamahal sa ating Panginoon, siya ay nananalangin sa Panginoon, tumatawag sa pangalan ng Panginoon, at hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos at sa kautusan ng Panginoong Diyos, tatawagin ka pong sinungaling. At hindi ka po makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya po, ang sabi ng ating Panginoon, hindi ang lahat, hindi po lahat, ay tutungo sa kaharian ng langit, kundi yung gumaganap ng kalooban ng Ama sa langit, ang pagsunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kapatid na dito. Yun po ang nais na ating Panginoon. Yung kung tayo ay makita niya na sumusunod po sa kanyang mga utos. Tulad po sa ating mga magulang
na pag tayo po ay sinusunod ng ating mga anak, tayo po ay nalulugod sa ating mga anak. Ganon din pong lalo higit ang ating pong Panginoon. Na kapag nakita po niyan tayo, na tayo ay sumusunod sa Kanya, siya po ay nalulugod sa bawat isa po sa atin. Kaya po, tayo po ay magsumikap, makasunod sa kalooban ng ating pong Panginoong Diyos. Muli, magandang gabi po sa atin. At lubos po kami papasalamat una sa ating Panginoong Diyos at muli na naman po tayong nagkaroon ng pagkakataon sa pag-aaral po ng kanyang mga banal na salita dito po sa Ang Balita ng Katotohanan. Huwag po kayong magsasawa, mga kapatid, mga kaibigan, na sumubaybay dito sa amin pong ginagawang pangaral sa pagkakaloob ng Diyos sa pag-aaral po natin. Pagpalain po ng Diyos ang ating po na pag-aaralan.